Magandang araw mga kababayan. Kung akala ninyo ay simpleng init lang ang mararanasan natin ngayong mga susunod na araw, may isang mahalagang detalye tayong dapat bantayan dahil may senyales na may nabubuong sistema sa silangan na posibleng makaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Hindi pa ito ganap na bagyo pero ang galaw nito at ang mga kondisyon sa paligid ay unti-unting nagbabago kaya mas mahalaga ngayon ang pagiging updated. Ngayon ay April 6 at mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod na araw ng linggong ito, ang pangunahing nakakaimpluwensya sa ating panahon ay ang ridge ng high pressure area na naka-extend sa malaking bahagi ng Luzon. Kapag ganito ang setup, kadalasan ay stable ang atmosphere sa umaga kaya mapapansin nyo na maaliwalas at medyo presko pa ang simula ng araw. Pero habang tumatagal at umiinit ang panahon, lalo na pagsapit ng tanghali hanggang hapon, doon nagsisimulang maging aktibo ang localized thunderstorm. Ibig sabihin nito, kahit maaraw sa umaga ay hindi garantiya na tuloy-tuloy na maganda ang panahon sa buong araw. Sa katunayan, mas mataas ang chance ng biglaang buhos ng ulan sa hapon at gabi lalo na sa mga lugar na mabilis uminit. Ang mga thunderstorm na ito ay hindi sabay-sabay nangyayari sa buong bansa. Pwedeng sa isang lungsod ay maaraw habang sa katabing lugar ay may malakas na ulan, kulog at kidlat. Ito ang dahilan kung bakit medyo tricky ang ganitong weather pattern. Para sa Metro Manila at kalakhang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang mas dapat pagtuunan ng pansin ay hindi lang kung ulan kundi kung gaano ito kalakas kapag tumama sa inyong lugar. Kapag naging severe thunderstorm, posible ang biglaang pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at mga lugar na mahina ang drainage system. Sa mga lugar naman na malapit sa bundok o may slope, may posibilidad ng landslide, lalo na kung sunod-sunod ang buhos ng ulan sa isang lugar. Dahil dito, kung may mga plano kayong outdoor activities, mas mainam na gawin ito sa umaga kung kailan mas stable ang panahon. Sa hapon, mas mataas ang risk ng pag-ulan, kaya mas mabuting maghanda at laging may dalang payong o kapote. Tandaan na ang ganitong uri ng ulan ay mabilis dumating at mabilis din lumakas kaya dapat laging alerto. Pagdating naman sa kondisyon ng hangin at karagatan, sa northern at central Luzon, inaasahan ang light to moderate na hangin mula southeast hanggang south. Ang alon sa baybayin ay nasa slight to moderate condition na may taas na humigit kumulang 0. 6 hanggang 1.5 metro. Sa natitirang bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao, halos ganito rin ang sitwasyon kung saan light to moderate ang hangin at katamtaman ang alon. Sa kabuuan, hindi naman delikado agad ang dagat para sa lahat. Pero mahalagang tandaan na kapag may thunderstorm, maaaring biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit na maayos ang general forecast. Para sa mga mangingisda at may sea travel, mas mabuting maging maingat at huwag ipilit ang paglayag kung may senyales ng masamang panahon tulad ng maitim na ulap at pagkulog. Ngayon pag-usapan natin kung bakit mas nagiging aktibo ang thunderstorm sa ganitong setup. Base sa mga naitalang temperatura, umaabot ang init sa mahigit 33 degrees Celsius sa hapon habang bumababa naman sa humigit kumulang 22 degrees Celsius sa umaga. Ang ganitong init ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-akyat ng mainit na hangin na nagreresulta sa pagbuo ng ulap. Kapag sinamahan pa ito ng sapat na moisture sa atmosphere, mas tumataas ang chance ng pagbuo ng thunderstorm. Sa humidity naman, mataas ito sa madaling araw at bumababa sa tanghali. Ang kombinasyon ng init at pagbabago ng moisture sa maghapon ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit may biglaang pag-ulan sa hapon o gabi kahit na maganda ang panahon sa umaga. Ngayon dumako tayo sa mas mahalagang bahagi ng ating update, ang tropical system na binabantayan sa silangan. Sa kasalukuyan, wala pang ganap na tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ayon sa mga model forecast, may posibilidad na may mabuo na low pressure o disturbance sa silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula April 6 hanggang April 8, mababa pa ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo. Ngunit habang papalapit tayo sa April 9 hanggang April 15, tumataas ang posibilidad na ang sistemang ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility at posibleng maging isang tropical cyclone. Kapag ito ay tuluyang naging bagyo sa loob ng EA, bibigyan ito ng pangalang Bagyong Kaloy. Sa ngayon, wala pang indikasyon na ito ay direktang tatama sa kalupaan. Ngunit may nakikitang pagbabago sa galaw nito kung saan mas nagiging posible ang paglapit nito sa silangang bahagi ng bansa.
Kahit walang landfall, maaari pa rin itong makaapekto sa ating panahon. Maaari nitong hilahin ang moisture mula sa karagatan na magdudulot ng mas madalas at mas malakas na pag-ulan, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Maaari rin nitong baguhin ang daloy ng hangin na magpapataas ng chance ng thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya mahalaga na bantayan ang mga susunod na update dahil marami pang pwedeng magbago sa lakas at direksyon ng sistemang ito. Pwedeng lumihis ito pahilaga, pwedeng mas lumapit o pwedeng hindi tuluyang lumakas. Ang pinakaimportanteng dapat bantayan ay kung magiging consistent ang mga model forecast sa pagbuo at galaw nito. Kapag mas nagkakaroon ng pagkakapareho ang mga model runs, mas tumataas ang confidence sa forecast. Sa ngayon, nasa stage pa tayo ng monitoring kaya hindi pa ito dapat ikabahala, ngunit hindi rin dapat baliwalain. Para sa mga may travel plans, lalo na papunta sa mga isla o coastal areas ngayong buwan ng April, mas mabuting magkaroon ng backup plan. Maghanda ng alternative schedule o itinerary sakaling magbago ang lagay ng panahon. Ito ay hindi para manakot kundi para maging handa sa anumang posibleng mangyari. Sa kabuuan, ang mga susunod na araw ay ikot sa mainit na panahon sa umaga at mas mataas na chance ng thunderstorm sa hapon at gabi. Kasabay nito, unti-unti nating babantayan ang posibleng pagbuo ng isang tropical system sa silangan na maaaring makaapekto sa ating panahon sa mga susunod na linggo. Manatiling updated sa mga susunod nating ulat dahil dito natin masusubaybayan ang bawat galaw ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.